Nagbukas ang pelikula sa pagbabalik-tanaw ni Gwen Stacy sa kanyang nakaraang pakikipagsapalaran habang nakikipag-hangout sa drums kasama ang kanyang mga kaibigan. Bilang karagdagan sa kanyang multiversal na paglalakbay at pakikipagkita kay Miles Morales, binalikan ni Gwen ang mga panahong sila ni Peter Parker ay matalik na magkaibigan, kahit na malapit sa pamilya ni Gwen, kasama ang kanyang ama na si Captain George Stacy. Nakalulungkot, sinubukan ni Peter na gumamit ng serum na naging dahilan para maging halimaw siya na tinatawag na The Lizard, kaya kinailangan siyang pigilan ni Gwen at nauwi sa pagpatay sa kanya sa isang sayaw sa paaralan. Naniniwala si Captain George na si Spider-Gwen ay isang mamamatay tao at naglabas ng isang utos upang hulihin siya. Nami-miss din ni Gwen si Miles tuwing nag-iisa siya dahil siya lang ang taong nakakausap niya pag may problema siya. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ama, narinig ni Gwen ang pag-uusap ng mga pulis sa radyo at sinundan niya ang kanyang ama sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan umaatake ang isang kontrabida na tinatawag na The Vulture. Napansin ni Gwen na ang Vulture na ito ay hindi nanggaling sa kanilang mundo dahil siya ay nagmula sa isang Renaissance-era universe. Tinangka ni Gwen na pabagsakin ang kontrabida ngunit natalo siya. Isang portal ang biglang bumukas, biglang lumitaw si Miguel, ang Spider-Man na nanggaling sa year 2099 at tumalon sa kalaban upang pigilan ito. Sa kabila ng kanyang sariling hanay ng mga kasanayan at kapangyarihan, kailangan niyang hilingin sa kanyang virtual assistant na si Layla na tumawag para sa backup. Pumasok sa lugar ang buntis na superhero na nagngangalang Jess at isa rin siyang Spider-Woman. At magkasama, pinabagsak ng tatlo ang kontrabida na si Vulture. Humanga si Jess sa husay ni Gwen at nagmungkahi kay Miguel na isali siya sa kanilang team, ngunit hindi pumayag si Miguel. Pagkatapos ay pumasok si George sa pinangyarihan at sinubukang arestuhin si Gwen, na pinilit itong ibunyag sa kanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili, sinubukan pa rin ni George na arestuhin siya. Kinulong ni Miguel si George at binigyan si Gwen ng wrist device na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa pagitan ng mga universe. Tumingin si Gwen sa kanyang ama sa huling pagkakataon bago sumama kina Miguel at Jess. Sa mundo ni Miles, sa Earth 1610, siya ay nahihirapan upang mapanatili ang kanyang buhay sa paaralan at ang kanyang buhay bilang Spider-Man. Habang ang kanyang mga magulang na sina Jefferson at Rio ay nasa isang pulong kasama ang kanyang guidance counselor, pumasok si Miles sa isang bodega kung saan nakahanap siya ng isang supervillain na tinatawag na The Spot, na sinusubukang magnakaw mula sa ATM gamit ang mga portal na nabuo ng kanyang katawan. Hinabol ni Miles si Spot na napatunayang mahirap mahuli hanggang sa magawa ni Miles na mahuli siya sa pamamagitan ng mga sapot at makarating sa lugar kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa panahon ng pagpupulong, ang kanyang mga magulang ay nagalit nang malaman na si Miles ay hindi pumapasok sa 6 na klase sa Spanish na nagresulta sa kanya na makakuha ng B na grado. Pagkatapos ay nakita ni Miles na si Spot ay nakatakas at napilitan siyang putulin ang pulong at tumakbo patungo sa kanya. Si Jefferson ay tinawagan din para hulihin ang kriminal na iniwan si Rio ng mag-isa sa loob ng counselor room. Sinundan ni Miles si Spot sa Alchemax kung saan sinabi niya kay Miles kung saan nagsimula ang kanyang pagkamuhi sa kanya. Dumating si Jefferson at nadamay sa kaguluhan hanggang sa nagawang patumbahin ni Miles si Spot. Ipinaliwanag niya kay Miles na dati siyang doktor na nagngangalang Dr. Jonathan Ahn, isang scientist sa pasilidad ng Alchemax na ninakawan nila ni Peter Parker at siya din ang taong binato ni Miles ng isang bagay, at pagkatapos na sirain niya ang collider, ang kanyang katawan ay napuno ng mga particle na naging sanhi ng kanyang balat na pumuti at magkaroon ng mga butas. At ngayon ay sinisingil niya si Miles, ngunit sa huli ay sinipa niya ang kanyang puwitan sa kanyang huling portal. Pagkatapos, nakipag-usap si Miles kay Jefferson habang suot ang kanyang costume, at pinag-usapan nila ang tungkol sa kanyang anak. Sinusubukan niya siyang kumbinsihin na hayaan ang kanyang anak na ibuka ang kanyang mga pakpak. Samantala, natagpuan ni Spot ang kanyang sarili sa isang walang laman na lugar sa pagitan ng mga mundo, na napapalibutan ng mga portal. Sinubukan niyang dumaan sa mga ito at napunta sa iba't ibang universe, kabilang ang isang universe ng Lego, at isa kung saan nakilala niya si Mrs. Chen mula sa pelikulang Venom. Nagawa ni Spot na bumalik sa kanyang universe at nagpa siya na kailangan niyang sumipsip ng mas maraming enerhiya mula sa mga collider sa mga pasilidad ng Alchemax para makapunta sa iba't ibang dimensyon para matalo niya si Miles. Idinaos ang isang party para sa paparating na promosyon ni Jefferson bilang kapitan ng puwersa ng pulisya, ngunit nahuli si Miles sa party dahil kumukuha pa siya ng cake.
Sa kanyang paglalakbay, kailangan niyang itigil ang pakikipaglaban sa krimen na naging sanhi ng kanyang pagkahuli at nakaligtaan din ang toast ni Jefferson. Nang sa wakas ay dumating na siya, pinagalitan ni na Jefferson at Rio si Miles na humantong sa isang pagtatalo kung saan gustong sabihin ni Miles sa kanyang mga magulang ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, ngunit alam niyang hindi niya ito pwedeng gawin. Kaya bumalik si Miles sa kanyang silid kung saan lumitaw si Gwen sa isang portal upang bisitahin siya. Siya ay masaya nang makita siya, at bilang ebidensya, makikita sa notebook niya na maraming beses na siyang iginuguhit ni Miles, at siya ay nag-imbita sa kanya na lumabas kasama niya kahit na ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng grounded para sa kanya. Isinuot ni Miles ang kanyang Spidey suit at sumama kay Gwen sa pagindayog sa paligid ng lungsod. Huminto sila sa isang skyscraper para umupo ng nakabaligtad, at habang mukhang kinikilala ni Gwen ang nararamdaman ni Miles para sa kanya, ipinaalala niya sa kanya na sa bawat iba pang universe kung saan umiibig si Gwen Stacy kay Spider-Man, ang mga bagay ay hindi nagtatapos para sa alinman sa kanila. Bumalik sila sa party kung saan nakilala ni na Jefferson at Rio si Gwen, ngunit may mga paghihinala pa rin sila tungkol sa kanya. Pagkatapos umalis ni Gwen dahil sa negosyong nauugnay sa grupo ng mga Spider-Man, si Rio ay nagbigay ng saloobin kay Miles tungkol sa kung paano siya lumaki at kung paano niya siya inalagaan. Pagkatapos, hinayaan niya siyang umalis para sundan si Gwen. Kasunod nito, nag-invisible si Miles at sinundan si Gwen sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan naroroon si Spot. Pinapanood ni Gwen ang isang replay ng mga kaganapan gamit ang isang device na nagpapakita sa kanya na inilagay ni Spot ang kanyang sarili sa isang collider para bigyan siya ng higit pang mga portal. Si Gwen ay nakipag-ugnayan kay Jess dahil siya ay nakatalaga sa gawain ng paghahanap ng multiversal na anomalya, at narinig ni Miles si Jess na sinabihan si Gwen na kalimutan siya. Sinusubaybayan din ni Jess ang pinakabagong lokasyon ni Spot sa ibang Earth sa isang lungsod na tinatawag na Mambatan. Dumaan si Gwen sa portal at sinundan siya ni Miles pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan. Nang makarating si Miles sa Mambatan, nakita niya si Gwen na hinahabol si Spot. Dahil walang universe jumping device si Miles, nagsisimula siyang mag-glitch kaya hindi siya makatulong. Ang dalawa ay sinamahan ni Peter Probakar, ang Spider-Man mula sa India, na nagpapakita ng kanyang husay sa laban. Nagbibigay siya ng sarili niyang intro, tulad ng mayroon ng ibang Spider People, na nagpapakitang siya ay isang ordinaryong high school student na nakikipag-date sa kanyang dream girl na si Gayatri, anak ni Inspector Singh, na ayaw kay Peter. Hinabol nila si Spot sa Mambatan sa Alchemax, kung saan nagsimula siyang sumanib sa collider ng gusaling iyon. Sinusubukan ni Miles na gamitin ang kanyang kapangyarihan para ma-absorb ang force field na pumipigil sa kanila, para lamang matugunan sila ni Hobie Brown, ang Spider-Punk, isang rocker na lumalabag sa panuntunan na gumagamit ng kanyang kapangyarihan para basagin ang force field. Nagselos si Miles kay Hobie dahil ilang beses na siyang pumupunta sa lugar ni Gwen sa kanyang dimensyon. Sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, hindi nila napigilan si Spot mula sa pagsasanib sa collider, na nagbigay sa kanya ng higit pang mga portal at naging sanhi ng pagyanig ng buong lab. Lumitaw din kay Miles ang isang pangitain ng kanyang ama na inililigtas ang isang bata, kung saan sinabi ni Spot na ang pangitaing ito ay ang kanilang kinabukasan. Ang apat na Spider People ay tumakbo palabas upang iligtas ang mga mamamayan mula sa gumuguhong gusali. Pinaalis nila ang lahat sa tulay at tinangka nilang pigilan ang mga nahuhulog na labi sa paggawa ng labis na pinsala. Naglagay ng sapot si Peter sa isang bus na sinasakyan ni Gayatri, habang sinusubukan ng kanyang ama na iligtas ang isang batang babae sa isang tulay. Sinundan ni Miles si Singh para iligtas sila, sa kabila ng pagsisikap ni Gwen na pigilan siya. Nagawa niyang pigilan ang pagkamatay ni Singh habang iniligtas ni Peter si Gayatri. Pinasaya ng mga mamamayan ang Spider People bago magbukas ang isang portal sa lungsod at magsimulang sumipsip ng mga bahagi ng universe na ito. Dumating si Jess kasama ang kanyang koponan upang ayusin ang mga bagay habang sinasabi kay Miles na siya ay wanted sa kanilang punong tanggapan. Sumama si Miles sa iba at pagdating nila sa punong tanggapan ng Spider Society, na nagtatampok ng daan-daang Spidey mula sa daan-daang universe, kasama si Ben Reilly, ang Scarlet Spider, si Web Slinger kasama ang kanyang kabayo, si Margot Kess ang Spider-Bite na gawa sa Avatar dahil kinontrol niya ito sa ibang dimension, isang Spider-Cat at isang Spider-T-Rex. Binigyan ni Jess si Miles ng wristband na magagamit niya para hindi siya mag-glitch.
Ipinakita kay Miles ang iba pang mga bagay tulad ng mga kontrabida na nahuli nila mula sa multiverse na kinabibilangan ng bersyon ng Prowler na magiging bagong kalaban ni Spider-Man sa bagong palabas. Nakasama rin ni Miles si Peter B. Parker na nagpakilala sa kanya at kay Gwen sa kanyang anak na si Mayday, ang anak nila ni Mary Jane. Dinala nila si Miles upang makilala si Miguel, ang nagpapatakbo ng Spider Society. Nagagalit siya kay Miles dahil pinigilan niyang mangyari ang isang canon event. Sa bawat universe na may Spider-Person, ang isang kapitan ng pulisya ay dapat na mamatay habang nagsisilbi sa kanyang tungkulin, at sa karamihan ng mga kaso, ito ay naiiba sa isang bersyon ni Captain Stacy, ang ama ni Gwen. Hindi dapat mangyari ang pagliligtas ni Miles kay Inspector Singh, at napagtanto ni Miles na nangangahulugan ito na nasa panganib ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Miguel na ang pakikialam sa mga kaganapan sa canon event ay maaaring humantong sa mapang wasak na mga kahihinatnan. Ipinaliwanag niya na ginawa niya din ito dati, pumunta siya sa isang universe kung saan binawian ng buhay ang kamukha niya, at nagpanggap siya bilang kanyang pamilya upang hindi magdusa ang pamilya ng dating Miguel sa mundong iyon. Ito ay humantong sa isang anomalya kung saan maraming tao ang nabura sa universe, kasama na ang anak ni Miguel. Nang mga tuwiran si Miles na hindi nila dapat payagan na mamatay ang kanyang ama, mukhang alam na ng ibang Spider People na kailangang mangyari ito. Siya ay hinarap ng iba pang mga Spider People bago siya ilagay ni Miguel sa isang bitag. Pagkatapos ay ginamit ni Miles ang kanyang mga kapangyarihan upang masira ang bitag at makatakas, na nagudyok kay Miguel na ipadala ang bawat huling Spider-Person para hulihin siya. Tumatakbo at umindayog si Miles sa pasilidad, na nilalabanan ng bawat Spider-Person o hayop na dumarating sa kanya. Nakarating sila sa isang tren kung saan sinubukan ni Miguel na sundan mismo si Miles, na humahantong sa isang labanan kung saan sinabi ni Miguel kay Miles na hindi siya kailanman dapat maging Spider-Man dahil ang Spider na kumagat sa kanya ay hindi nanggaling sa kanyang universe. Sinisisi din niya si Miles sa pagkamatay ni Peter at sa universe kung saan nanggaling ang gagamba na walang Spider-Man. Mukhang alam na ito ni Gwen at Peter B. Parker na mas masakit kay Miles dahil naisip niya na ito ang dahilan kung bakit hindi nila siya binibisita. Pagkatapos ay ibinunyag ni Miles na pinlano niyang palabasin ang mga Spider People mula sa tore bago gamitin ang kanyang electric powers para patalsikin si Miguel sa kanya at tumalon sa tren pabalik sa headquarters. Bumalik si Miles sa HQ kung saan nandoon pa rin ang avatar ni Margot. Sinimulan niyang i-activate ang isang makina na magbabalik sa kanyang universe. Si Miguel at ang iba pang Spider People ay nagpakita, ngunit pinayagan ni Margot si Miles na umuwi sa kanyang lugar. Pagkatapos ay pinarusahan ni Miguel si Gwen sa pagtulong kay Miles at inalis ang kanyang device bago siya ibalik sa kanyang dimensyon. Pagkatapos ay tinipon ni Miguel sina Jess at Ben para sundan si Miles. Bumalik si Gwen sa kanyang lumang apartment kung saan nag-iisa pa rin si George. Nakahanap siya ng larawan niya kasama si Miles at muntik nang umalis bago magising si George at matagpuan siya. Ipinahayag ni Gwen ang kanyang galit sa kanya sa pagsisi sa kanya sa pagkamatay ni Peter, at sinabi ni George na huminto siya sa puwersa pagkatapos umalis ni Gwen. Nagkasundo sila at ibinigay sa kanya ni George ang isang aparato na iniwan para sa kanya ni Hobie. Niyakap niya ang kanyang ama bago tumalon sa universe ni Miles. Pumunta si Miles sa kanyang apartment at natagpuan ni Rio. Siya ay nagpasya na ipaalam ang kanyang tunay na pagkatao at ipakita ang kanyang sarili bilang Spider-Man, para lamang tanungin siya ni Rio kung sino si Spider-Man. Nang pumunta si Gwen sa silid ni Miles, nalaman niyang wala siya dito. Pagkatapos ay natuklasan ni Miles na ang kanyang tiyuhin na si Aaron Davis ay buhay, ibig sabihin siya ay ipinadala sa maling universe, kundi sa Earth 42, ang universe kung saan nanggaling ang gagamba na kumagat sa kanya. Napagtanto din ni Gwen ang parehong bagay bago siya makita ni Jefferson at Rio. Kahit wala pa rin silang tiwala sa kanya, nangako siyang hahanapin si Miles. Samantala, sinamahan ni Miles si Aaron sa isang trabaho, kung saan nakita niya ang isang larawan na nagpapakita na si Jefferson ay patay na sa universe na ito. Ilang sandali pa, isang imahe na nakadamit bilang Prowler ang nagpakita upang patumbahin si Miles. Nagising si Miles sa apartment ni Aaron na nakatali sa isang punching bag. Nang subukan ni Miles na pag-usapan ang tungkol sa kanyang kwento at tungkol kay Prowler mula sa kanyang universe, sinabi ni Aaron na hindi siya ang Prowler. Ang tunay na Prowler ay nagpapakita at inihayag ang kanyang sarili bilang ang Miles sa universe na ito.
Bago pa magawa ni Prowler Miles ang anumang bagay, ang ating bida na si Miles ay lumitaw na inihahanda ang kanyang kuryente sa mga kadena na pumipigil sa kanya. Sa universe ni Miles, dumating si Spot at naghahanda na para sundan si Jefferson. Sa huling eksena, nagbuo si Gwen ng kanyang koponan ng Spider People na kinabibilangan hindi lamang sina Peter B. Parker kasama ang kanyang anak na si Mayday, Hobie, Paviter, at Margot, kundi pati na rin ang pagbabalik ni Spider-Noir, Spider-Ham, at Penny Parker. Pagkatapos ang koponan ay tumungo sa lugar kung nasaan si Miles upang iligtas siya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!